Sa mga unang eksena, isang attendant ang nagdadala ng bangkay ni Anna Fritz sa morgue matapos siyang bawian ng buhay sa banyo habang nasa isang pribadong party. Naka-schedule ang kanyang autopsy kinabukasan ng umaga. Habang inaayos ng attendant ang kanyang katawan kasama ng iba pang mga bangkay, inalis niya ang takip sa mukha ni Anna at kinuhanan ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Maya-maya, dumating sina Ivan at Javi sa ospital at nagtanong kung nasaan ang attendant. Nilapitan ni Ivan si Pau sa lobby at tinanong kung may iba pa itong mga litrato na may papakita sa kanila. Tumawa si Pau at sinabi na pupunta sila sa isang party. Inimbitahan siya ni Ivan na sumama, pero sinabi ni Pau na kailangan pa niyang magtrabaho hanggang hating gabi, na isang oras pa mula noon. Sinabi niya sa kanila na maghanap na ng pwesto para sa linya. Dinala sila ni Pau sa likod, sa may mga basurahan, at binalaan silang huwag hawakan ng dilaw na basurahan dahil puno ito ng dumi ng tao. Naasiwa si Javi sa amoy at naglabas ng bote at mga plastic na tasa. Nag-alinlangan si Pau pero napilitang tumanggap ng tasa, sabay sabing marami pa siyang kailangang tapusin at hindi siya pupunta sa party. Sinabihan siya ng dalawa na mag-resign na lang kung hindi siya masaya, pero sagot ni Pau, nag-enjoy naman daw siya sa pagtatrabaho sa morgue. Nag-toast ang tatlo para sa yumaong si Anna Fritz at sinabihan sila ni Pau na magmadali. Tinanong ni Ivan si Pau kung na-examine na ba niya ang katawan ni Anna at nang sabihin ni Pau na oo, halatang nainis si Javi. Sabi ni Pau, mananatili ang katawan ni Anna sa morgue ng ospital hanggang kinabukasan ng umaga. Pagkatapos ay pinasok nila ang ospital at si Javi, na hindi alam ang dapat asahan, ay inakalang nagbibiro lang ang dalawa. Pero nagpumilit si Ivan at sumakay sila sa elevator pababa sa basement. Habang naglalakad sila sa likulikong mga pasilyo, sinabi ni Pau na magkunwaring naliligaw kung sakaling may makakita sa kanila. Binuksan niya ang pinto ng morgue at pagpasok nila. Gustong umatras ni Javi, kinakabahan na baka sila ay mahuli. Pinilit siyang manatili ng dalawa at ipinakita ni Pau ang katawan ni Anna. Habang nakatayo si Javi sa tabi ng walang buhay na katawan, inamin niyang natatakot siya at ngayon lang siya nakakita ng patay na tao. Umatras ang dalawa habang hinila ni Pau ang kumot at ipinakita ang isang matandang babae. Tinukso niya sila, pero nagpumilit si Ivan na makita si Anna Fritz. Ipinakita ni Pau ang mukha ni Anna at ibinaba pa ni Ivan ang kumot, sabay-sabing, parang hindi naman siya mukhang patay. Hinawakan ni Ivan si Anna at hinimok si Javi na gawin din ito. Nag-aatubili si Javi pero inilagay niya ang kamay niya sa katawan ni Anna at mahina niyang sinabi na malamig ito. Iminungkahi ni Ivan na mag-drog ulit sila doon mismo pero gusto na ni Javi umalis at pumunta na lang sa party. Tinakpan muli ni Pau ang bangkay pero nauwi rin ang tatlo sa pagdudrog ng panibagong linya. Bumalik si Ivan kay Anna at muling tinanggal ang takip. Sabay sabing lahat daw ay nangarap na makatulog kasama si Anna Fritz na tinutukoy ang kanyang kasikatan at alindog. Naging nakakabahala ang usapan ng ibinunyag ni Pau na minsan na siyang natulog sa tabi ng isang patay na dalagitang babae. Tinanong ni Ivan kung gusto rin ba ni Pau makatulog kay Anna Fritz at nagbiro si Javi na baka nga raw gawin iyon ni Pau kapag umalis na sila. Biglang inihayag ni Ivan na gusto niyang kay Anna. Nagimbal si Javi at pinilit silang umalis na lang. Sinisisi ang kalasingan ni Ivan. Ngunit pumanig si Pau kay Ivan at sinabihan si Javi na maghintay na lang sa kabilang kwarto. Habang naghahanda si Ivan na isakatuparan ang masamang balak. Hindi makapaniwala si Javi sa ginagawa ng kanyang mga kaibigan. Sumigaw siya na may sakit sila sa utak pero hindi siya pinansin ni Pau. Matapos si Ivan, nagpasya rin si Pau na gawin ang kapareho. Si Javi lang ang nakakakita ng kababuyan ng kanilang ginagawa pero pinagtakpan nito ni Ivan gamit ang mapang abusong mga komento laban sa kababaihan. Habang nagsisimula si Pau, biglang dumilat ang mga mata ni Anna. Buhay siya. Nataranta si Pau at agad na bumalik sina Ivan at Javi sa loob, gulat na gulat. Si Anna, na nakahiga pa rin sa lamesa, ay nakatitig sa kanila ng walang kibo. Si Javi ang unang lumapit sa kanya, sinusubukang pakalmahin siya at hinihimok na mag-relax. Sinabi niya sa mga kasama na kumuha ng tubig pero natigilan ang dalawa sa takot. Tanong ni Ivan kay Pau, nakita ba ni Anna ang nangyari? Napagtanto nilang oo, nakita niya. Kumuha si Javi ng tubig at marahang tinakpan ng medical gown si Anna. Iminungkahi niyang tawagin ng doktor o dalhin siya sa ospital. Pero biglang pinigil siya ni Ivan at sinabing kailangan munang pag-isipan ang sitwasyon. Bigla nilang narinig ang mga yapak na papalapit sa funeral parlor.
Nataranta sina Ivan at Pao. Nakiusap si Javi na manatili at ipaliwanag ang nangyari, pero hindi siya pinansin. Muling tinakpan nila ang mukha ni Ana at nagtago sa ilalim ng mesa. Pumasok ang isang attendant na may itinutulak na bagong bangkay at agad umalis nang hindi man lang napansin si Ana sa kabila ng mahina niyang pagtatangkang humingi ng tulong. Naalis ni Ana ang takip sa mukha niya, pero huli na. Wala na ang attendant. Agad na lumapit si Javi kay Ana. Sinusubukang pakalmahin siya, habang inutusan siya ni Ivan na lumabas muna ng silid para makapag-usap sila ni Pao tungkol sa susunod nilang hakbang. Natataranta sina Pao at Ivan sa maaring kahinatnan at nag-away sila sa takot na ang kasikatan ni Ana ay magiging dahilan ng malaking iskandalo sa media. Sinusubukang kumbinsin sila ni Javi na baka hindi alam ni Ana ang tunay na nangyari, na maaring hindi niya nakita ang mga ito. Hindi naniniwala si Pao at iginiit ni Ivan na siguradong magsusumbong si Ana. Iminungkahi ni Ivan ang isang nakakakilabot na solusyon. Kailangan nilang patayin si Ana. Gulat na gulat at takot, tumanggi si Javi at ipinagpatuloy ang pagtulong kay Ana. Sinubukan niyang ilabas siya sa funeral home, pero hinarangan siya ni Ivan. Nagmamakaawang pag-isipan itong mabuti na makukulong silang lahat kapag may nakaalam. Napikon si Javi at sinigawan sila. Sinasabing pinipilit siyang pumatay. Habang takot na takot si Ana, nakiusap siya na huwag siyang saktan. Tinangkang buksan ni Javi ang pinto, pero nakalock ito. Naalala nilang naiwan ni Pao ang susi sa labas. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ni Javi at Ivan. Halos mapatay ni Ivan si Javi bago pumagit na si Pao at pinigilan siya. Lumuhod si Pao sa tabi ni Javi na pagtantong buhay pa ito, pero malubha ang pinsala at matindi ang pagdurugo. Halatang natataranta na rin si Ivan at humingi siya ng tawad kay Javi. Sa kagustuhang huwag humingi ng tulong, iminungkahi ni Ivan na dalhin na lang si Javi sa ibang bahagi ng ospital para matagpuan ng ibang staff. Hinila nila ang halos wala ng malay na katawan ni Javi papunta sa isang kwarto. Inutusan ni Ivan si Pao na dalhin si Ana sa parehong kwarto upang mapagplanuhan nila ang susunod na hakbang. Habang nakahandusay si Javi sa sahig, malamig na sinabi ni Ivan sa kanya na manahimik kapag tinanong ng pulis, lalo na tungkol kay Ana. Samantala, nagsimulang linisin ni Ivan at Pao ang pinagdaanan, iniiwang nakakulong sa takot at pangamba sina Javi at Ana. Marahang iminulat ni Javi ang mga mata at mahina siyang humingi ng tawad kay Ana, nangangakong hihingi ng tulong. Nakiusap si Ana na huwag siyang gagalaw dahil baka ikamatay niya ito. Pagdating ng dalawang iba pa, sinabi ni Ana na nasa critical na kalagayan si Javi at nawawala na ng dugo. Pero galit na pinathimik siya ni Ivan. Nagmadaling lumabas si Pao para hanapin ang isa pang attendant, kunwari na lock siya ng night shift worker sa loob. Matagumpay niyang na-distract ang kasama at pinaalis ito, iniwang mag-isa sina Ana at Javi kasama si Ivan. Lumapit si Ivan kay Javi para tingnan ang kalagayan nito, pero patay na siya. Sinubukan pa niyang buhayin si Javi, pero nabigo siya habang humagulgol si Ana sa matinding dalamhati. Pagbalik ni Pao, binalitaan siya ni Ivan na patay na si Javi. Nataranta si Pao at sinabing makukulong silang habang buhay, pero malamig na iginit ni Ivan na kailangan nilang itago ang bangkay. Takot na takot si Ana. Nakiusap siyang itigil na nila ito, nangangakong hindi siya magsusumbong. Hindi siya pinansin ni Ivan. Hinila niya si Pao at sinabing ang mga susunod nilang gagawin ang magtatakda ng kinabukasan nila. Ginamit ni Ivan ang takot ni Pao. Ipinunto niyang pareho silang may kasalanan at anumang investigasyon ay maglalantad din sa ginawa ni Pao. Habang nagtatalo ang dalawa, tahimik na bumaba si Ana mula sa lamesa at hinalughog ang bulsa ni Javi. Nakita niya ang cellphone nito. Iminungkahi ni Ivan na gumamit ng basurahan para ilabas ang katawan ni Javi at itinuro ang emergency exit. Bigla nilang napansin si Ana, nasa tawag ito. Sinabi niyang tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi lang na nagising na siya. Sinenyas ni Ivan na i-check ang tawag. Nakita niyang totoo, nagkaroon nga ng outgoing call. Kalmadong sinabi ni Ana na paparating na ang ama niya para iligtas siya. Dahil dito, naniwala si Ivan na nawala na sila ng kontrol. Agad nilang hinila si Ana paakyat. Biglang tumunog muli ang cellphone ni Javi. May tumatawag mula sa unknown number. Sinagot ni Ivan at napagtantong nagsinungaling si Ana, hindi pala talaga kumonekta ang tawag. Nagngingit-ngit siya sa galit. Dinala nila si Ana pabalik sa morgue at hinarap ito ni Ivan. Tinawag siyang karumal-dumal ni Ana, lalong ikinagalit ni Ivan kaya sinampal niya ito.
Inutusan niya si Pao na hawakan si Ana habang kukunin niya ang basurahan para simulan ang makakasuklam na plano. Kumuha si Pao ng gauze at ginupit ito para gawing panali habang nakiusap si Ana na tigilan na ito. Binalaan niya si Pao, kapag sumunod siya kay Ivan, siguradong makukulong din siya. Pinapaalala ni Ana na hindi siya mamamatay tao at na siya'y buhay pa dahil kay Pao. Nakiusap siyang palayain siya at tinawag si Ivan na pumatay kay Javi habang wala si Pao. Sinabing hindi nito intensyon na iligtas ang kaibigan nila. Ngunit hindi naniwala si Pao. Tinali niya si Ana. Pinaghihinalang nagsisinungaling ito. Nainis siya sa mga pakiusap nito, kaya tinakpan niya ng tape ang bibig niya. Samantala, naantala si Ivan sa labas, naipit sa tabi ng basurahan malapit sa grupo ng mga nurse na nagyoyosi. Habang wala siya, nagsimulang maglinis si Pao sa kabilang silid. Sa loob ng morgue, unti-unting natanggal ni Ana ang tape sa kanyang bibig at tinangkang palayain ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito nagawa, kaya't inunan niyang kalagin ang pagkakatali sa mga paa at bumagsak sa sahig. Gumapang siya palabas ng morgue at nagtago sa tamang oras bago bumalik si Ivan at matuklasang nakatakas siya. Galit na galit si Ivan at naghiwalay sila ni Pao upang hanapin si Ana. Gumapang si Ana sa mga tagong espasyo ng ospital, iniiwasan silang matagpuan. Sa huli, narating niya ang elevator at pinilit tumayo, pilit na tinatakasan ang mga umaabuso sa kanya. Habang akala ni Ana ay ligtas na siya, nasalo ni Ivan ang pintuan ng elevator at hinila siya pabalik sa morgue. Sa loob, hinarap siya ni Pao at tinanong kung pinatay ba niya si Javi habang wala siya. Itinanggi ito ni Ivan, sinasabing sinusubukan lang ni Ana na pag-awayin sila. Pagkatapos ay sinabi ni Ivan na kailangan nilang patayin si Ana para matakpan ang lahat ng nangyari. Bagaman nag-aatubili, pumayag si Pao at sabay nilang sinakal si Ana gamit ang kumot. Naihi si Ana sa sarili habang nagpupumiglas, ngunit hindi sila tumigil hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Inilipat nila ang katawan ni Ana sa ibabaw ng mesa at saka nagtungo sa susunod na hakbang, ang pagtatapon sa bangkay ni Javi. Umalis si Ivan sa ospital at itinapon ang katawan ni Javi sa gilid ng kalsada. Habang si Pao ay naglinis ng punerarya, sinabon ang katawan ni Ana upang burahin ang anumang ebidensya. Tinakpan niya ito ng kumot at inilinya kasama ng ibang mga bangkay. Habang hinihintay ni Pao ang pagbabalik ni Ivan, may narinig siyang umuubo. Lumapit siya sa katawan ni Ana at tinanggal ang takip. Buhay pa pala ito. Mahinang ibinulong ni Pao na magpanggap siyang patay. Dumilat si Ana at tumingin diretso sa kanya. Pero agad niya itong tinakpan muli nang bumalik si Ivan. Sinabi ni Pao kay Ivan na ayos na ang lahat at sinubukang kumbinsihin siyang umalis na. Ngunit naalala ni Ivan na naiwan niya ang kanyang access card at iginiit na bumalik sa punerarya. Sa kabila ng pagtutol ni Pao, pumasok si Ivan at nadatnan si Ana na nakatayo. Sa matinding galit, inatake ni Ivan si Pao at tinangkang patayin siya. Bago niya magawa, lumitaw si Ana at paulit-ulit siyang sinaksak. Habang bumabagsak si Ivan sa sahig, nakiusap si Pao kay Ana, sinasabing aalis na sila at hindi niya na kailangang patayin pa siya. Tahimik siyang tiningnan ni Ana bago siya rin saksakin. Walang sinumang naiwan para itago ang katotohanan. Sana nag-enjoy kayo sa kwento natin ngayon. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Paki-like at share na rin ang video na ito para mas marami pa ang makapanood. Hanggang sa susunod!